Hi, Janelle, Cesar. Ay, Hello. paiklinin natin. Kuya Ting Gen Z. Okay po sa inyo? Ayos ah. Bakit niyo po mahal ang Pilipinas? Nagsilbi ko sa bayan ng 38 taon. Mula sa military, tapos sa PNP, tapos pati sa international peacekeeping. So talagang bukod sa dito ko pinanganak, lalo pa itong napalakas yung pagmamahal ko dahil sa serbisyo na naranasan ko sa 38 taon. Nakipaglaban tayo, pinaglaban ng bansa, ang demokrasya, ang katahimikan, ang mamamayang Pilipino. Namatayan ako along the way sa pagkipaglaban, sa training, nabaril naman ako. So, bahagi ito lahat ng aking nakaraan at lalong nagpalakas sa aking pagmamahal sa ating bayan. At kung bibigyan mo naman ng spiritual na perspektibo, ito yung binigay ng Diyos sa akin. Dito ako pinanganak, ang magulang ko, si Papa Maning, tawag ng Mama Sel, mga Pilipino, mga kapatid ko, ang misis ko si Agnes, si Sar, si CJ, yung asawa niya si Cara, yung apo ko, si Talia, at magiging pangalawang apo ko. Tapos si Robert, si Paul, yung mga anak ko, dito rin sila pinanganak, mga Pilipino rin. Itong mga elemento na ito, mga bagay-bagay na ito, karanasan, pamilya, mga nagmamahal sa'yo, mga kaibigan mo, at siyempre yung kinalakihan mo, ito ang nagbunsod sa akin na talagang lalo ko pang dapat mahalin ang bansang Pilipinas, ang lupa kong tinubuan. Wow, grabe. Napaka-amazing ng story niyo po. Punta po tayo sa pangalawang question. What is your biggest dream? Marami kong pangarap sa buhay, pero hindi na para sa sarili ko. Siyempre, nagsisimula yan sa pamilya. Meron akong 4 na anak, kami ni Agnes. At yung aming panganay, si Sar, mataas yung pangarap ko sa kanya. Siya ngayon na nagmamanage ng aming maliit na publication. Meron nga akong libro, yung 44 Days of Faith and Valor. So, ZARP publication, yung ZARP and Brothers, So, gusto niyang maging writer, na Filipino writer, Christian Filipino writer. I hope ma-pursue niya yun. So, yung pangarap ko, para suportahan na yung pangarap ng aking pamilya, ng aking mga anak. Si CJ naman, nasa Philippine Navy, graduate siya ng PMA, class 2017. At siyempre, yung pangarap niya sa Philippine Navy, sa Armed Forces para sa bayan, pangarap ko na rin yun. Kung paano siya maging isang magaling na opisyal, mauno sa kanyang mga tauhan, at siyempre maging mabuting hindi lang ba sa opisyal, kundi mabuting leader para sa Philippine Navy, sa Armed Forces, at sa lahat ng kanyang pupuntahan. Si Robert naman, yung palaging kasama sa ministry, at siya nangangalaga ng aming maliit na kabuhayan din. So, siyempre, gusto ko rin makita siya, na mag-thrive siya doon sa kanyang business at saka yung panawagan ng Diyos sa kanya sa ministry. Talagang salamat sa Diyos dahil siya yung kabady ko palagi. At si Paul, isang abogado ngayon. So yan, sinusuportahan ko rin yung kanyang career. Kami ng kanilang mami. So na maging hindi lang siya maging isang magaling na abogado, kundi talagang isang abogado ng Panginoong Diyos, na tapat sa sinabi ng Biblia at paglilingkuran, mayaman man o mahirap sa larangan ng pag-aabogasiya. So yung pangarap ko, at hindi lang para sa aking mga anak, pangarap sa kabataan, yung katulad ng mga anak ko, masasabi ko pa rin, mga young professional sila. So nangangarap din ako sa mga kabataang Pilipino, kaya tayo merong C4NB, Christians for Nation Building. Na ang unang-una nating layunin, tulungan ng mga kabataang Pilipino, na makilala nila ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos ng lahat ng bansa, kasama ang bansang Pilipinas, na dahil sa pagkakilanlan nito, ito yung nagbibigay ng pag-asa. May pag-asa sa buhay nila, may pag-asa sa pamilya nila, may pag-asa sa simbahan, pag-asa sa komunidad, at pag-asa sa bansa. Kasi nakatungtong tayo sa pangako ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay at ng mga bansa kasama ang bansang Pilipinas. So kaya nandito tayo, ang C4NB, inaabot ang mga iba't ibang grupo ng kabataan sa universidad man, sa kolehiyo, di ba? Nagpunta tayo sa ilang universities na pinuntahan natin, sa mga youth camps. Naalala mo, yung youth camps hindi lang sa simbahan,
Tapos sa mga communities, pinuntahan natin yan. Dinadala natin yung pag-asa na galing sa Diyos na lumikha ng lahat ng bansa, kasama ang bansang Pilipinas, no? At siyempre sa pagpunta natin sa kanila, dala-dala rin natin yung hamon na sama-sama tayo. May pag-asa tayo, i-translate natin yung pag-asa na yon sa isang proyekto na makakatulong sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa simbahan, sa bansa. Proyekto man na patungkol sa pagsulbar ng problema sa ekonomiya o sa komunidad na ekonomiya, no? Patungkol man sa problema sa political, social, socio-economic, political, na doon lang sa level na ginagalawan nila o sa eskwela ay matulungan natin o magkasama-sama tayo. So, ito yung pangarap ko, no? Pangarap ko para sa kabataang Pilipino na nagsisimula to doon sa pag-asa na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang Diyos ng bansa, lahat ng bansa, ang Diyos ng bansang Pilipinas na naisulat sa Biblia. Amen, sir. All for God's glory. Yes, all for God's glory. Thank you po. So, next question po. Why do you believe in Christian Filipino? Nakita ko, no, sa pag-ikot ko sa buong Pilipinas, no, talagang may nagsusulong ng pagiging Kristiyano, no, talaga andyan yung simbahan. At maganda yun, no, para lalo pang lumago ang kanilang spiritual na pamumuhay. Tapos may nagsusulong din ng pagiging Pilipino. Pero parang walang nagsulong na pinaghalo yung dalawa na kung saan 90% ng Pilipino affiliated sa Christian faith, no? Tapos so kaya tayo naniwala ko na maganda to na isulong natin yung pagiging Kristiyano, hindi lang siya hiwalay sa pagiging Pilipino. Kaya pinaghalo natin Kristiyanong Pilipino. Kasi naranasan ko yun. Ako ay Kristiyano, no? Ako ay anak ng Diyos, pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ako ay tagasunod ni Kristo. Ako ay nilikha ayon sa wangis niya. Yun yung pagiging Kristiyano ko. At alam ko rin na ako ay isang Pilipino, di ba? At sa tulong ng Diyos at tulong ng mga tao na nakapalibot sa akin, pinilit ko na maging isang responsable at isang produktibong mamamayang Pilipino. So paghaluin natin yon, yung dalawang konsepto na yon, saka yung dalawang practice na yon, pagiging isang Kristiyano, Pilipino, wow, isang Kristiyanong Pilipino, sa 90% ng population natin, sabihin mo lang kahit baka mga kalahati lang ng 90%, no? Talagang, naku, may pag-asa ang ating bansa at lalong uunlad, at hindi lang basta uunlad, ito ay magiging bansa na kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Ang C4NB, itong panawagan sa inyo lahat ng mga Kristiyanong Pilipino, no? Yakapin natin, no, isabuhay ang pagiging Kristiyano, pagiging Kristiyanong Pilipino.